Mataas na ang araw nang dumating si Aling Marta sa Baryo San Roque, isang liblib ngunit payapang pamayanan sa paanan ng bundok. Isang balo si Aling Marta, at matapos ang ilang taong pakikibaka sa lungsod, sa trapiko, polusyon, at alaalang hindi mawaglit, ay nagpasya siyang iwan ang lahat at magsimulang muli sa probinsya. Hindi siya taga roon, ngunit may nabiling lumang bahay na naiwan ng isang kamag-anak. Sabi ng broker, tahimik ang baryo, mura ang bilihin, at higit sa lahat, walang istorbo. Iyon ang kailangan niya. Pagkababa ng jeep, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin at tila musika ng mga ibong hindi niya kilala. Ang baryo ay tila natutulog sa gitna ng kagubatan. Hindi ito tulad ng kinagisnan niyang Maynila. Walang maingay na sasakyan, walang sumisigaw na tindero, at ang pinakaingay lang ay ang huni ng mga kuliglig tuwing dapit hapon. Sa paglalakad niya papunta sa bahay, ilang kapitbahay ang sumilip mula sa kanilang mga bintana. May ilan na umiti at kumaway. May mga bata ring naglalaro sa daan, humihinto lamang upang usisero siyang pagmasdan. Ngunit may isang bahay na malapit sa kanyang bakuran ang tila walang katao-tao. Malinis ito, may bagong pintura, at sa harapan ay may nakabiting banderitas. Subalit kakaiba ang aura, parang may matang nakamasid kahit walang tao. Pagkapasok sa bahay, agad siyang nagtuloy sa kusina. Maayos naman ang bahay, bagamat may kaunting alikabok. Mabilis siyang nagligpit, naglinis, at inayos ang kanyang mga gamit. Habang siya'y abala, may kumatok sa pintuan. Isang matandang babae, nakasuot ng lumang saya, at may daladalang basket ng prutas. Magandang hapon, Hija. Ako si Aling Tersang. Kapitbahay mo sa kabila, bati nito. Magandang hapon din po, tugon ni Marta. Ako po si Marta. Ngayon lang po ako lumipat. Alam namin. May paningin ang mga tao rito. Hehe, sabi ni Aling Tersa sabay ngiti. Inihanda ko ito bilang pagbati. Ngunit Hija, paalala lamang, kung may marinig kang kakaiba sa gabi, huwag mo nang buksan ang bintana. Napakunot ang noo ni Marta. Bakit po? Basta. Hindi lahat ng ingay ay dapat alamin ang pinanggagalingan. At saka ito umalis. Naiwang tahimik si Marta, hawak ang basket ng prutas. Kumagat na ang dilim, kaya't isinara na niya ang mga bintana. Ngunit bago pa man siya makatulog, narinig niya ang mga huni ng ibon na tila nagbabanta, at isang kakaibang amoy, tila lechong niluluto, pero mas matapang, mas dugo ang naamoy. Kinabukasan, habang namimili sa palengke, muling nabanggit ng tinderang matanda ang salitang lechon. May handaan daw mamaya sa bahay ng bagong pamilya sa tabi ng iyo. Inimbita ka na ba nila? Napaisip si Marta. Hindi pa. Ngunit pag-uwi niya ng hapon, may sobre na nakasuksok sa pinto. Kulay pula, may burdang ginto, at may imbitasyon, inaanyayahan ka ng pamilyang Rosales sa isang munting salu-salo. Maghahain kami ng espesyal na lechon. Hindi niya kilala ang pamilyang iyon. Hindi rin niya nakita kahit minsan. Ngunit ang imbitasyon ay tila hindi maaaring tanggihan. Nang sumapit ang gabi, isinuot niya ang pinakamaganda niyang duster at nagtungo sa kabilang bahay. Magarbo ang handaan. May mga kandila, banderitas, at maraming pagkain sa mesa. Ngunit kakaiba ang mga bisita, tila hindi lokal. Mapuputla, halos walang emosyon, at kakaiba ang titig. Sa gitna ng mesa ay isang lechong baboy, nangingintab ang balat sa mantika, amoy na amoy ang linamnam. Tikman mo, Aling Marta, sabi ng isang lalaking nakangiti, tahimik ang bibig pero tila umaalingaw sa isipan ni Marta ang boses. Kumuha siya ng piraso. Masarap. Malambot. Pero may kakaibang aftertaste, parang hindi baboy. Hindi na siya tumagal pa. Umuwi siya agad, ramdam ang bigat ng tiyan, at tila may malamig na hangin sa kanyang batok.
Pagsapit ng madaling araw, narinig na naman niya ang kaluskos, mas malakas na ngayon. May tunog na tila humihimig na hindi niya mawari kung kanta o iyak. Sinilip niya mula sa kortina ang labas, wala. Ngunit sa kalsadang nilalakad ng mga anino, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Ang batang nakita niya kahapon ngayon ay tila may putol na braso at nakatingin sa kanya. Simula nang dumalo si Aling Marta sa handaan ng pamilyang Rosales, hindi na siya mapalagay. Ibang-iba ang pakiramdam niya, tila ba may biglang humigpit na presensya sa paligid ng kanyang bahay. At ang mga tunog sa gabi mas lumala. Mas naging buhay. Una niyang narinig ito bandang 2:00 ng madaling araw, isang tila hikbing tinig mula sa likod bahay. Mahina ngunit matinis. Tumigil siya sa pagbasa ng dasal at tinungo ang bintana. Sa dilim ng gabi, walang makita, ngunit ramdam niya ang presensya. Parang may mata sa dilim, nakamasid. Kinabukasan, sinubukan niyang tanungin ang mga kapitbahay tungkol sa pamilya Rosales. Sila, iwas na sagot ng isang ale sa tindahan. Matagal na silang nandito. Pero kakaiba sila. Laging may handaan. Laging may lechon. Pero napansin mo ba? Bawat handaan may nawawalang bata. Nagulat si Marta. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko sinasabi na sila ang may gawa. Pero pansin mo, tuwing may pista o may handaan sa kanila, laging may inaanunsyong nawawala. Lumamig ang likod ni Marta. Naalala niya ang batang nakita niya noong isang gabi, yung may putol na braso. Hindi ba't isa yon sa mga batang nakita niya sa kalsada noong unang araw niya sa baryo? Pagka-uwi, sinubukan niyang huwag isipin ang mga narinig. Inaliw niya ang sarili sa panonood ng AC, pagdidilig ng halaman at pagdarasal. Ngunit pagsapit ng gabi, muling bumalik ang mga tunog, mas malakas, mas nakakabingi. Isang gabi, habang siya'y nakahiga, narinig niya ang kaluskos sa bubong. Hindi ito daga. Hindi rin pusa. Ang mga yabag ay malalaki, tila ng tao. Mabigat ang bawat hakbang. Maya-maya ay may narinig siyang tila tunog ng kuko na kinakaladkad sa yero. Kinabukasan, sinuri niya ang bubong. Walang bakas ng tao, pero may mga kalmot, mahahaba, malalim, parang ginamitan ng matutulis na kuko. Hindi siya makatulog kinagabihan. Kaya't nagluto siya ng kape at nagpa siyang manatiling gising. Bandang 3:00, may biglang kumalabog sa kanyang pintuan. Isang malakas na bang. Kasunod ng pagkaluskos sa harap ng bahay. Tahimik. Tumigil siya sa paghinga. Kinuha niya ang maliit na krusipiyo mula sa kanyang aparador. Lumapit siya sa bintana at muling sumilip. May nakita siyang lalaking nakatayo sa gitna ng kalsada. Nakatitig sa kanyang bahay. Hindi gumagalaw. Hindi kumikibo. Nakasuot ng puting barong pero wala itong mukha, malabo, animoy usok na nabuo bilang tao. Tumalikod siya agad at isinara ang bintana. Kinaumagahan, muling nagtanong si Marta. Sa pagkakataong ito, kay Mang Crispin, ang pinakamatandang lalaki sa baryo. Ang mga Rosales, bulong nito habang nakasulyap sa paligid. Hindi talaga sila taga rito. Bigla na lang silang lumitaw, isang araw may dalang karwaheng itim, maraming alagang baboy, at isang patay na albularyo. Patay na albularyo, gulantang ni Marta. Sabi nila, sumumpa sa kanila ang matanda bago siya namatay. Sinumpa niya na di sila magtatagal dito, na malalantad din sila. Pero heto sila buhay pa rin. Malalakas. Mas masigla pa sa bata. Pero anong koneksyon nila sa mga batang nawawala? Tahimik si Mang Crispin. Maya-maya'y tumango. Tingnan mo ang mga handaan nila. Lagi silang may lechon, pero ni minsan, wala kang makikitang nag-aalaga silang baboy. Nasaan ang babuyan nila? Bakit hindi sila namamalengke? Nanlamig si Marta.
Anak, hindi ako nagbibintang pero sa mga tunog na naririnig mo gabi-gabi. Sa mga batang nawawala. Sa amoy ng lutong karne kahit wala namang kapitbahay na nagluluto. Magtanong ka sa sarili mo. Mula noon, naging mas mapagmasid si Marta. Sinimulan niyang isulat ang mga ingay sa gabi, ang oras ng mga ito, at kung anong amoy ang kasunod. Naging palaisipan sa kanya kung paano natatabunan ng katahimikan ng baryo ang sigaw ng mga nawawala. Parang may panata ang mga tao sa baryo na huwag magsalita. Huwag makialam. Ngunit si Marta hindi na makatiis. Isang madaling araw, narinig na naman niya ang hikbing tinig, ngunit ngayon mas malapit. Tumayo siya at sinundan ang tinig sa likod bahay. Hawak ang dasera, lumabas siya sa dilim. Sa ilalim ng punong mangga, may isang batang babae na nakaupo. Marungis, duguan ang laylayan ng damit at walang sapatos. Ate, mahina nitong sabi. Tulungan mo ako, binabalik nila kami. Sino? Tanong ni Marta habang lumalapit. Yung mga naghahain ng lechon, paglingon ni Marta, nawala ang bata. Ang naiwan lang sa damuhan ay isang maliit na tsinelas, may bahid ng dugo. Ilang araw na ang lumipas mula nang makita ni Marta ang batang duguan sa likod bahay. Hindi na siya mapakali. Kahit anong gawin niya upang maging abala sa araw, pagdating ng gabi ay palaging bumabalik ang takot. Ang mga kalusko sa bubong, ang huni ng tila umiiyak sa dilim, at ang amoy ng nilulutong karne na tila hindi karaniwang lechon, lahat ay nagpapaalala sa kanya ng isang bagay, hindi normal ang baryong ito. Isang umaga, habang nagwawalis siya sa bakuran, isang lalaking hindi pamilyar ang biglang sumulpot. Malinis ang kasuotan nito, barong, itim na pantalon, at sapatos na hindi bagay sa alikabok ng baryo. Nakaitim na salamin at ang ngiti niya ay parang pilit, hindi umaabot sa mga mata. Magandang araw po, bati nito. Ako si Alejandro Rosales. Ako po ang panganay sa aming pamilya. Napapitlag si Marta. Isa ito sa mga hindi pa niya nakita kahit kailan, kahit madalas siyang dumaan sa tapat ng kanilang bahay. Inaanyayahan po sana namin kayo sa isang munting salu-salo mamayang gabi. Binyag po ng aming bunsong pamangkin, patuloy ni Alejandro. May lechon. Espesyal na espesyal. Hindi agad sumagot si Marta. Pilit niyang ngumiti. Sige po. Salamat sa paanyaya. Bago ito umalis, nag-iwan pa ito ng sobre, kulay pula, tulad ng nauna niyang natanggap. Ngunit ang nakapaloob na mensahe ay mas personal, alam naming may naririnig ka. Mas mabuting makisalo ka. Napakuyom ang kamao ni Marta. Gusto niyang sumigaw, tumakbo o lumisan. Ngunit alam niya, anumang misteryo ang bumabalot sa pamilyang iyon, hindi niya ito malalaman kung palaging iwas. Kaya't nagdesisyon siyang pumunta sa handaan. Pero hindi bilang bisita, kundi bilang investigador. Gabi ng handaan mag-aalas 7 pa lang ng gabi, may musika na mula sa bahay ng mga Rosales. Ngunit hindi karaniwang musika, tila may mga salitang Latin, kantang hindi niya maintindihan, ngunit nakakapangilabot. Nagtataka siya kung bakit wala siyang naririnig na mga bisitang bata o tawanan. Tila bang ang mga naroroon ay tahimik lang, formal, at halos hindi humihinga. Pagpasok niya sa bakuran, sinalubong siya ni Alejandro. Magandang gabi, Aling Marta. Ikaw ang huling bisitang hinihintay namin. Napatingin siya sa paligid. Maraming taong naroon, nakaputi ang lahat, pero hindi niya kilala ni isa. Wala ring ibang taga-baryo. Lahat ay tila galing sa ibang lugar. Hindi rin siya binati man lang ng kahit sinuman. Sa gitna ng mesa, gaya ng dati, naroon ang lechon. Mas malaki ngayon. Mas kakit-akit. Nangingintab sa langis at ang amoy nito ay bumalot sa buong bahay. Lumapit si Marta sa mesa. Nakita niyang may nakapatong na kutsilyo sa harap ng lechon. Gusto niyang tumikim pero may bumubulong sa isip niya, huwag.
Isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Payat, kulubot ang mukha, ngunit matalim ang mga mata. Hindi ka dapat nandito, bulong nito. Ngunit dahil nariyan ka na obserbahan mo ang mga bisita. Wala ni isa sa kanila ang kumikibo. Lahat ay naghihintay ng senyas. Biglang tumahimik ang paligid. Tumayo si Alejandro sa dulo ng mesa. Sa ngalan ng aming dugo, sa ngalan ng aming gutom, inihahandog namin ang inaning laman sa gabing ito. Sabay-sabay na nagtayuan ang mga bisita. Tumayo rin si Marta, hindi makagalaw sa kaba. Mula sa likod ng kurtina, may inilabas na isa pang lechon. Ngunit hindi ito baboy. Hubad ang katawan, walang ulo. At sa tagiliran nito, may suot pang bahagi ng uniforme ng isang bata. Nagsigawan ang kanyang isip, ngunit walang lumabas na tinig. Nanginginig ang tuhod niya. Uurong na sana siya, nang biglang may tumapik sa kanyang balikat. Si Alejandro. Hindi ka namin kailangang saktan, Marta. Pero kailangan mong pumili. Kakampi o kalaro. Pagkabigkas ng mga salitang iyon, biglang dumilim ang paligid. Nagsindi ng kandila ang mga bisita. Isa-isang naglabasan ang mga tunay na anyo nila, mga mata na kasing itim ng gabi, mga dila na parang ahas, at mga kuko na tila espada. Napaatras si Marta. Ngunit bago siya masunggaban, biglang may sumigaw sa likod, tama gini. Ang matandang babae kanina, na ngayoy lumitaw ang tunay na anyo bilang isang albularyang may hawak na anting-anting. Itinaas nito ang kanyang kamay at isang liwanag ang kumalat. Nagliyab ang mesa at nagkagulo ang mga bisita. Tumakbo ka, Marta, sigaw ng albularya. Hindi na nag-atubili pa si Marta. Tumakbo siya palabas ng bahay, habang naririnig ang sigawan at lagabog ng mga nahuhulog na kasangkapan. Paglabas niya, wala ni isang tao sa labas. Ang buong baryo ay tila natutulog pa rin. Walang nakarinig. Walang gustong makialam. Kinabukasan, bumalik siya sa bahay ng mga Rosales. Wala na ito. Bakante ang lot. Wari walang bahay na tumindig doon kailanman. Pati ang mga banderitas, lechon, at kandila wala. Tanging ang amoy ng sunog na karne ang naiwan. Pagkaraan ng kagimbal-gimbal na handaan sa bahay ng mga Rosales, muling bumalik si Marta sa kanyang bahay, basa ng pawis, nanginginig ang buong katawan, at puno ng tanong sa kanyang isipan. Ngunit higit sa lahat, isang bagay ang malinaw, may mga nilalang sa baryo na hindi tao, at sila'y nagtatago sa likod ng anyo ng mga kapitbahay. Kinabukasan, habang nakaupo siya sa harap ng kanyang bahay, pinipilit alalahanin ang bawat detalye ng gabing iyon, may isang matandang lalaking dumaan. May dala itong sako, suot ang kulay kapeng sombrero, at may mahabang baston. Nang makita siya ng matanda, saglit itong huminto, tumitig sa kanya, saka ngumiti. Buhay ka pa pala, sabi nito. Nagulat si Marta. Kayo po ba yung? Tumango ang matanda. Ako ang albularyo. Ako ang tinawag ng espiritu ng lugar na ito. Matagal na akong nawala pero kailangang bumalik. Napansin ni Marta na hindi ito ordinaryong matanda. Ang kanyang mga mata ay tila may liwanag, at ang boses niya'y may lalim na parang sumasalamin sa ibang mundo. Nawala na po ang bahay ng mga Rosales, ani Marta. Parang wala namang nangyari, hindi sila nawala, sagot ng albularyo. Lumipat lang sila. Bawat baryo na pinupuntahan nila, nag-iwan sila ng marka. Ang baryong ito, isa sa mga pinagpahingahan nila. Pero hindi pa tapos ang gabi. Hindi pa sila tapos sayo. Mga gabi ng panaginip simula nang makausap si Marta ang albularyo, nagsimula na siyang bangungutin gabi-gabi. Sa kanyang panaginip, nakikita niya ang mga bata, nakapila, nakatali, at isa-isang hinihila papunta sa isang malaking kawa ng kumukulong mantika. Ang mga batay umiiyak, tumatawag ng tulong. Aling Marta, iligtas mo kami, minsan,
Naririnig niya ang tinig ni Alejandro sa panaginip, bulong na malapit sa kanyang tainga. Napili ka na, ang anting-anting minsang dinalaw siya ng albularyo sa bahay. May dala itong maliit na sisidlang kahoy. Binuksan ito at may inilabas na buto, isang piraso ng pulang tela, at isang kulay gintong agimat. Ito ang anting-anting ng pananggalang, paliwanag nito. Ngunit hindi ito sapat. Kailangan mo ring paghandaan ang pagbabalik nila. At darating sila hindi sa paraan na inaasahan mo. Ano po ang dapat kong gawin? Tanong ni Marta. Kailangan mo akong samahan sa gubat. May lugar doon kung saan natin pwedeng basagin ang sumpa ng mga Rosales. Paglalakbay sa gubat gabi na nang sila'y umalis. Sa bitbit na lamparan ng albularyo, tinahak nila ang masukal na kabubatan sa likod ng baryo. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga kuliglig at haging dumadaos-dos sa mga dahon. Dito sa pusod ng gubat may sinaunang altar. Dito dati iniaalay ang mga nawawalang bata. Ang kailangan nating gawin ay wasakin ang tulay ng mga aswang sa ating mundo. Pagsapit nila sa gitna ng kagubatan, nakita ni Marta ang altar, gawa sa mga batong hugis ulo, at may mga lumang pangalan na nakaukit, Simon, Eli, Mara at marami pang iba. Ang albularyo'y lumuhod at sinimulan ang orasyon. Tumindig ang buhok ni Marta sa batok. May kakaibang lakas na gumalaw sa paligid. Sa kalagitnaan ng dasal, biglang umihip ang malakas na hangin. Nagsimulang magliyab ang mga batong altar. Mula sa apoy, may boses na sumigaw, hindi pa tapos. Kami ang gutom. Kami ang kaluluwa ng kagutuman. Tumayo si Marta at hinawakan ang anting-anting. Nagniningning ito sa kanyang palad. Marta, sigaw ng albularyo, piliin mo. Tatapusin mo na ba ang sumpa o hahayaan mong lamunin ka ng takot? Inihagis ni Marta ang anting-anting sa altar. Isang malakas na pagsabog ang sumunod. Natabunan sila ng liwanag. Pagdilat niya, umaga na. Pagkawala ng mga anino pagbalik nila sa baryo, isang tahimik na pagkamangha ang bumalot sa mga tao. Ang mga matagal ng tila tahimik na kapitbahay ay nagsimulang magsalita. Ang mga alingasngas, mga kwento ng mga batang nawawala, lahat ay muling lumutang. Ngunit higit sa lahat, napansin ni Marta ang isa pang bagay. Wala na ang mga bangungot. Wala na ang hikbing tinig gabi-gabi. Wala na ang mga tunog sa bubong. Parang nabura ang bakas ng dilim. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Sa kanyang puso, ramdam niyang babalik pa sila. Ang gutom ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Natutulog lang. Naghihintay ng panibagong katawang sasapian. Bago lumisan ng albularyo, iniabot niya kay Marta ang isang bagong agimat. Ikaw na ang bagong tagapagbantay, ani nito. Ang aswang ay hindi lang halimaw. Minsan, ito ay takot na hindi natin nilalabanan. Huwag mong hayaang maghari ito sa lugar na ito muli. Ilang linggo matapos ang pangyayaring iyon sa altar, unti-unting nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Si Marta ay tila naging lokal na tagapangalaga, madalas lapitan ng mga kapitbahay, lalo na't marami sa kanila ang may kinikimkim na takot na matagal nang hindi binibigkas. Ngunit ang katahimikang iyon ay panandalian lamang. Isang umaga, isang ina ang tumatakbo sa kalsada, umiiyak at humihingi ng tulong. Si Lito. Nawawala si Lito. Nabigla ang mga kapitbahay. Si Lito ay isang 7 taong gulang na batang lalaki, masayahin, palakaibigan, at madalas naglalaro sa harap ng bahay nila. Huli raw itong nakita noong hapon habang naglalaro sa may puno ng mangga. Tumakbo si Marta sa lugar. Wala na si Lito, pero may naiwan, isang maliit na piraso ng tela ng kanyang damit, may bahid ng dugo. Nagsimulang bumalik ang takot sa mga sumunod na araw, 2 pang bata ang nawala, si Ella at si Jonas. Parehong huling nakita sa madidilim na bahagi ng baryo.
May isang saksi na nagsabing nakita niyang parang may anino ng malaking hayop sa bubungan ng isang bahay, pero hindi niya ito pinansin. Isa pang matandang babae ang nagsabing may narinig siyang tila batang umiiyak sa ilalim ng lupa. Muling kumalat ang bulungan sa baryo, bumalik na sila. Si Marta, bagamat takot, ay agad na kumilos. Dinala niya ang agimat na iniwan ng albularyo at pinuntahan ang mga lugar kung saan huling nakita ang mga bata. Sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niyang may mga bakas ng paa, maliit, at sa bandang likod nito, tila may bakas ng kuko o matutulis na daliri. Sa ilalim ng isang lumang poso, may naramdaman siyang kakaiba, parang may malamig na hangin na lumalabas, kahit tirik na tirik ang araw. Tumunog ang kanyang agimat. Nang ilapit niya ito sa bibig ng poso, bigla itong uminit. Ito na nga. May bagong lagusan na naman. Pagpapatawag ng espiritu sa tulong ng isang matandang manggagamot sa kabilang baryo, si Marta ay muling nagritual upang makipag-ugnayan sa mga espiritu ng mga nawawalang bata. Sa gitna ng gabi, sa ilalim ng buwan, nagsindi sila ng kandila at insenso. Umusal sila ng panawagan, mga kaluluwang nawawala, ipakita niyo ang daan. Nagliyab ang apoy sa gitna ng ritual. At mula sa usok, lumitaw ang imahe ng isang pamilyar na bahay. Ang bahay ng mga Rosales. Ngunit sa halip na masunog, tila ito'y muling nabuo sa isang panibagong lugar, malapit sa isang abandonadong palayan, sa bandang silangan ng baryo. Hindi sila umalis, bulong ng manggagamot. Nagbago lang sila ng anyo, ng pangalan. Pero pareho pa rin ang gutom nila. Ang bagong bahay kinabukasan, agad na nagtungo si Marta sa palayan. At totoo nga, sa gitna ng dati bakanteng lupa, may nakatayong bahay na parang hindi gawang tao. Masyadong perpekto ang anyo, bagong pintura, tuwid na tuwid ang poste, at walang kahit isang bakas ng alikabok. Lumapit siya sa gate. Biglang bumukas ito mag-isa. Aling Marta, tawag ng isang boses ng bata. Napalingon siya. Wala namang tao. Dito kami, sa gilid ng bahay, may nakita siyang maliit na bintana. Sumilip siya. At doon, sa loob, nakita niya si Lito, si Ella, at si Jonas. Nakaupo sa isang mesa, tila walang malay. Maputla, nangingitim ang mata, at walang ekspresyon sa mukha. Magsasalita na sana siya nang maramdaman niyang may tumayo sa likuran niya. Ano bang meron sa iyo, Marta? Sabi ng tinig. Si Alejandro. Lagi kang sumisingit. Hindi ka pa ba natututo? Hindi na ito nakatao, ang balat niya ay kumikintab sa dilim, at ang mga mata ay pulang-pula. Napaatras si Marta. Inilabas niya ang agimat na biglang kumislap. Sumigaw si Alejandro, at sa sandaling iyon, biglang nabuksan ang isang bahagi ng dingding ng bahay. Parang isang lagusan, madilim, kumakain ng liwanag. Isang pagpili, iligtas mo kami, bulong ng mga bata. Ngunit narinig din niya ang bulong ng mga nilalang sa bahay, bigyan mo lang kami ng isa. Isa lang, at aalis kami. Napaluha si Marta. Pinikit niya ang kanyang mga mata, at inalala ang mga oras na siya ay nagduda, ang mga batang walang kasalanan na inagawa ng kinabukasan. Hindi. Hindi siya papayag. Inihagis niya ang agimat sa gitna ng lagusan. Nagliwanag ito, at unti-unting nagsara ang itim na siwang. Napasigaw si Alejandro, at ang bahay ay nagsimulang gumuho. Hinila niya ang mga bata palabas. Mabilis silang tumakbo, habang ang buong bahay ay nilalamon ng apoy at usok. Pansamantalang katahimikan muling nagising ang baryo sa hiyawan, ngunit sa pagkakataong ito, hiyaw ng galak. Ligtas na ang mga bata. Ngunit hindi rin ito nangangahulugang tapos na ang laban. Marami pa sila, sabi ni Marta. At darating ulit ang panahon. Pero ngayon handa na tayo. Sa bawat sandaling lumilipas, mas lumilinaw kay Marta na si Alejandro ay hindi basta-bastang nilalang.
Ang dating magiliw na lalaki, mabait sa bata, at palabati sa kapitbahay, ay isa palang aninong matagal nang nakatanim sa baryo. At ngayong nabubunyag na ang kanyang tunay na pagkatao, kailangang isiwalat ni Marta ang buong katotohanan. Isang matagal nang lihim bumalik si Marta sa bahay ng albularyo. Ngunit hindi na niya ito nadatnan. Sa halip, may iniwang sulat ang matanda, nakasuksok sa siwang ng pinto, "Marta, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nabuksan mo na ang daan. May dapat kang malaman tungkol kay Alejandro. Hindi siya basta aswang, isa siyang tagapasa. Ang huling anak ng lahing matagal nang ipinagbabawal." Muling nagdilim ang paligid ng isipan ni Marta. Ang tagapasa, narinig niya na ito noon sa isang alamat, isang kwento ng matandang lasing sa baryo. Sinasabing ang tagapasa ay may kakayahang maglipat ng kaluluwa sa ibang katawan at muling mabuhay sa iba't ibang anyo. Hindi namamatay. Palaging bumabalik. Kaya pala, sa kabila ng lahat ng ritual, ng agimat, at ng pagkawasak ng kanilang bahay, si Alejandro ay naroon pa rin. Ang lumang litratong itim at puti na isip ni Marta na bumisita sa bahay ng matandang historian sa baryo, si Mang Ernesto. Nasa kanya raw ang mga lumang larawan at record ng mga pamilya mula pa noong panahon ng mga Kastila. "May hinahanap po ako," wika ni Marta. Larawan ng mga dating residente dito mula pa noong unang baryo. Tumango si Mang Ernesto at binuksan ang kanyang lumang bowl. Isa-isang hinugot ang mga dilaw na papel, punit-punit na dokumento, at mga larawan. Hanggang sa isa ang tumambad, isang litratong itim at puti, isang batang lalaki, nakasuot ng lumang barong, at may ngiting pamilyar. "Alejandro. Nakilala mo siya?" tanong ni Mang Ernesto. "Anak yan ni Don Silvestre, ang may-ari ng lupang to noon. Pero sabi nila nawawala raw bigla. Walang lubos na nakakaalam kung ano nang nangyari." Sumimangot si Marta. Ang litratong iyon ay kuha pa noong 1930. At ito pa, dugtong ni Mang Ernesto, may mas lumang sketch. "Di ko alam kung totoo to, pero halos pareho ang itsura. Isang guhit ng lalaki, mahaba ang buhok, matalim ang mata, at may hawig kay Alejandro. Taong 1887 ang petsa." Ang lumalalang mga insidente, habang mas nalalapit si Marta sa katotohanan, mas dumarami ang kakaibang pangyayari sa baryo. May mga hayop na natatagpo ang wala ng laman loob. May mga taong ginugulo sa kanilang panaginip ng isang nilalang na hindi nila makilala, pero sinasabing may mata na pula at boses na malakalawang. At isang gabi, may babae mula sa kabilang baryo na umiyak sa gitna ng plaza. "Bata ko'y kinuha ng lalaki sa barong," sabi niya'y ibibigay daw sa handaan ng kasal. Sa paglalarawan ng babae, walang duda. Si Alejandro na naman. Pagharap sa demonyo, hindi na nakatiis si Marta. Kinuha niya ang bagong agimat, dinala ang lumang larawan, at nagtungo sa pinaghihinalaan niyang lungga ni Alejandro, isang lumang bodega malapit sa tabing ilog. Paglapit pa lang niya sa pinto, biglang bumigat ang kanyang katawan. Tila ba hinihigop ng lupa ang kanyang lakas. Ngunit hindi siya tumigil. Hinawakan niya ang agimat at binuksan ang pinto. Isang malamig na ihip ang bumungad. Sa loob may altar. At sa harap nito, si Alejandro, hindi na tulad ng dati. Ang anyo niya'y kalahating tao, kalahating hayop. Ang balat ay kulay abo, ang mga kuko'y mahahaba, at ang kanyang mata ay parang dalawang baga ng impyerno. "Dumating ka rin, Anya. Totoo bang ikaw ay nabuhay na noon pa?" tanong ni Marta, nanginginig. Ngumisi ang halimaw. "Ako ang takot ng bawat baryo. Ako ang uhaw na hindi nauuhaw. Ako ang tagapasa at ang susunod kong katawan ikaw." Ang labanan ng kaluluwa sa isang iglap, lumipad si Alejandro palapit kay Marta. Ngunit isang kidlat ng liwanag ang sumalubong sa kanya mula sa agimat na hawak ng babae. "Hindi mo ako mapapasukan," sigaw ni Marta.
Sa bawat hakbang ni Alejandro, sumisigaw si Marta ng orasyon. Gumuguhit ang liwanag sa paligid, nilalamon ang dilim ng halimaw. Ngunit bago tuluyang masira ang katawan ni Alejandro, mumisi ito. Ako'y babalik sa anak ng anak mo. Hanggang may dugo ka, may daan ako. Isang malakas na pagsabog ang sumunod. Tumilapon si Marta at nawalan ng malay. Pagkagising pagdilat niya, umaga na. Wala na ang bodega. Wala na ang altar. Parang bangungot lang ang lahat. Ngunit ang larawan ni Alejandro ay nasa kanyang kamay pa rin. At ang agimat, basag na. Ang katotohanang hindi matatakasan, hindi siya tinablan ng sumpa. Ngunit alam niyang hindi rin siya ligtas. Kung totoo ang sinabi ng tagapasa, ibig sabihin, ang laban ay hindi lang niya dala, kundi ng buong lahi niya. Ang aswang ay hindi lamang nilalang ng gabi, anya sa sarili. Ito'y kasaysayan. At hanggat hindi natin ito hinaharap, palagi itong magbabalik. Pagkalipas ng ilang araw mula sa pagkakagising ni Marta, bumalik sa tila normal ang lahat sa baryo. Pero sa ilalim ng payapang anyo nito, naroon ang latak ng takot at ng lihim na kailangang ilantad. Hindi na kaya ni Marta na siya lang ang may alam. Hindi sapat ang kanyang lakas o paniniwala. Kailangang magkaisa ang buong komunidad, kailangang malaman nila ang katotohanan, kahit masakit, kahit nakakatakot. Ang pagtitipon sa tulong ni Kapitana Linda, isang matandang leader ng barangay na malapit sa kanya, ipinatawag ni Marta ang isang pagpupulong sa plaza. Dumating ang mga tao, mga matatanda, kababaihan, kabataan, at maging ang mga taong dati hindi naniwala sa mga kwento ng aswang. Tumayo si Marta sa gitna ng entablado, dala-dala ang lumang larawan ni Alejandro, ang sirang agimat, at ang maliit na piraso ng telang may bahid ng dugo, lahat ng ebidensyang nakuha niya sa mga nakaraang buwan. Ang paglalantad, mga kabaryo, panimula niya, marahil ang ilan sa inyo'y naririto sa kuryosidad. Marahil din ang ilan ay nangangatog pa sa takot. Pero ngayon, wala nang dapat pagtaguan. Ipinakita niya ang larawan. Ang lalaking ito ay si Alejandro. Siya rin ang batang nasa larawang ito, noong 1930. At itong guhit, mula pa noong 1800 na. Iisa ang mukha. Iisa ang mata. Iisa ang halimaw. Nagbulungan ang mga tao. Ang iba'y nanlaki ang mata, ang iba'y natahimik na tila natamaan ng matinding katotohanan. Ito ang kalaban natin, hindi lang basta aswang, kundi isang nilalang na hindi namamatay. Isang tagapasa. At matagal na siyang kasama natin. Nakausap niyo na siya. Pinakain niyo. Nakangiti siyang tumanggap ng mga handa. Pero sa dilim, kumakain siya ng kaluluwa ng ating mga anak. Ang pag-aaklas ng ilan mula sa gilid, isang lalaking kilala sa baryo, si Mang Rodel, ang tumayo. Bakit mo naman kami tinatakot, Marta? Sigaw niya. Mga kwento lang yan. Umpisa pa lang, gusto mo nang guluhin ang kapayapaan dito. Ngunit biglang lumapit si Aling Bebang, isang matandang babae. Nagtataas ng kamay, umiiyak. Hindi siya nagsisinungaling. Ang apo ko si Mika nawawala na ng mahigit 3 taon. At huling nakita ko siyang kasama ang lalaking yon. May barong. Pareho ng mukha sa larawan. Muling nag-ingay ang mga tao. Parang nahati ang plaza sa dalawa, ang mga naniniwala, at ang mga hindi pa rin matanggap ang katotohanan. Ang pagpapakita ng ebidensya, hinugot ni Marta ang isang lumang talaan ng simbahan, na nakuha niya mula kay Father Luis. Doon nakasaad ang pangalan ni Alejandro Rosales, bininyagan taong 1929. Pero may sulat kamay sa gilid, na wala, hindi muling nakita. Hindi lang basta nawawala ang mga batang ito, wika ni Marta, kinukuha sila. Iniaalay. At bawat 3 dekada, bumabalik si Alejandro. Magpapalit ng anyo. Ng pangalan.
Pero pareho pa rin ang layunin, kumain ng laman, kaluluwa, at takot. Ang panata ng baryo, hindi sapat na ako lang ang lumaban, dagdag niya. Dahil kung darating muli si Alejandro sa susunod na panahon, hindi lang ako ang target niya, kundi ang mga anak natin. At mga anak ng anak natin. Tumayo si Kapitana Linda. Tama si Marta. At kung may katiting man tayong pag-aalinlangan, mas mabuting tayong lahat ay maging handa, kaysa magdusa muli sa gabi ng pagnanakaw ng buhay. Isa-isang tumayo ang mga tao. Hawak ang kamay ng kanilang mga anak. May ilan na lumapit kay Marta para humingi ng tawad sa pagdududa, sa pagiging tahimik sa mga hinalang dati binabaliwala. Kung kaya natin ipagdiwang ang pista ng mga santo, anya, kaya rin natin ipagdiwang ang pagbangon laban sa dilim. Ang panibagong panata sa huling bahagi ng pagpupulong, nagsindi sila ng mga kandila sa harap ng plaza. Isa-isang idiniklara ang mga pangalan ng mga nawawala. Ang bawat pangalan ay tila apoy ng pag-asa. At sa gitna nito, sinambit ni Marta ang bagong panata, sa ngalan ng ating mga nawala, at sa ngalan ng mga hindi pa isinisilang, ipinapangako naming hindi na kami magbubulag-bulagan. Kami ay maninindigan. Kami ay lalaban. Ang simula ng tunay na paghahanda pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang baryo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaalaman. May mga itinalagang bantay sa bawat kanto tuwing gabi. Muling binuhay ang mga orasyon sa bawat bahay. Ang mga bata ay tinuruan ng mga panalangin pangontra sa masama. At sa lumang simbahan, sa ilalim ng altar, itinago ni Marta ang natitirang piraso ng sirang agimat, upang magsilbing paalala sa mga susunod na henerasyon. Ngunit sa di kalayuan, sa dulo ng gubat, sa isang sirasirang kubo, may isang matandang lalaki na nakaupo sa lilim ng punong balete. Nakasombrero, nakabarong, at may mga mata na pula pa rin. Ngumisi ito. Sige, maghanda kayo, bulong niya. Pero hindi kayo laging gising. Lumipas ang 6 na buwan mula nang ibunyag ni Marta ang katotohanan tungkol kay Alejandro. Bagamat nanumbalik ang katahimikan sa baryo, ang bawat gabi ay puno ng panalangin, ang bawat anino'y binabantayan. Ngunit sa kabila ng katahimikang iyon, may isang araw na muling nagpaligalig sa lahat, ang anunsyo ng isang bagong salu-salo. Isang paanyaya isang umaga. May sulat na kumalat sa bawat bahay, walang lagda, walang petsa, pero may paanyaya, inaanyayahan ang lahat sa isang espesyal na handaan sa darating na Biyernes ng gabi. Masaganang pagkain, kasiyahan, at sorpresa ang inihanda para sa bawat isa. Magsama ng buong pamilya. Bagamat walang nakasulat na pangalan, alam ng lahat kung kanino ito galing. Isa lang ang may ganitong estilo, ang ganitong pangahas na hakbang, ang bagong anyo ni Alejandro. Ang paghahanda agad tumawag ng pagpupulong si Kapitana Linda at Marta. Hindi natin pwedeng baliwalain ito, anya. Isa itong bitad. Pero kailangang harapin, tugon ni Marta. Ito na ang pagkakataong tapusin ito. Para sa lahat ng nawawala. Para sa mga susunod pa. Pinag-isipan nila ang plano, magtatago ang mga piling albularyo at babaylan sa paligid ng lugar. Magtatayo ng mga bitag gamit ang asin, bawang, at langis ng niyog. Lahat ng dadalo ay may taglay na agimat na inihanda ng simbahan. Ang buong baryo ay muling nabuhay, hindi sa takot, kundi sa determinasyong wakasan ang kasamaan. Ang gabing dumating ang Biyernes. Ang baryo ay tila pista, mga banderitas, ilaw, at mahabang hapag na punong-puno ng pagkain. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may tensyon. Parang humihina ang lupa, parang may matang nakasilip sa bawat sulok. At sa kalagitnaan ng kasayahan, dumating siya. Isang lalaking pormal ang bihis, may barong Tagalog, may sombrero, at ngiti na pilit pero malamig. Ang kanyang mga mata hindi pula pero may kinang na hindi tao. Magandang gabi po sa inyong lahat, anya. Salamat sa pagtanggap sa aking munting handog.
Isa lang ang hiling ko, tanggapin niyo rin ang tunay kong pagkatao. Biglang bumigat ang hangin. Tumigil ang tugtugan. Lumingon ang lahat. At isa-isang napansin ang anino ni Alejandro ay wala. Ang pagbabagong anyo, isang sigaw mula sa dulo ng hapag ang sumabog. Wala siyang anino. Siya yan. Aswang. Sa isang iglap, lumitaw ang tunay na anyo ni Alejandro. Ang balat niya'y naging kulay uling, ang mata'y naging pulang-pula, ang mga kuko'y tila matutulis na bakal. Ang kanyang ngiti, ngit-ngit ng impyerno. Gutom na ako, sabi niya. Handa na ba kayo sa huling handaan? Ngunit bago pa siya makakilos, isang matandang babaylan ang lumundag mula sa gilid ng plaza, itinaas ang kutsilyong may agimat at isinalang ang orasyon. Sa ngalan ng liwanag, ng mga nawala, at nang hindi mo kailanman maaangkin, lumayas ka sa lugar na ito. Ang huling laban, muling bumalot ang dilim sa plaza. Tumilapon ang mga upuan, lumipad ang mga pinggan, at nag-uunahang magsiligtas ang mga tao. Pero si Marta, hawak ang bagong agimat na pinagpala ng pari, ay humarap sa halimaw. Hindi siya natakot. Hindi ka nababalik, sabi niya. Hindi mo ako kayang pigilan, sigaw ng aswang. Habang may takot, may daan ako. Ngunit may naitago si Marta. Ang huling bahagi ng lumang agimat ni Alejandro, hinaluan ng dugo ng sariling lahi at sinabayan ng panalangin ng buong baryo. Hinagis niya ito kay Alejandro. Isang napakalakas na liwanag ang sumabog. Ang katawan ng aswang ay kumunot, ang balat ay nangitim, at ang mga mata'y pumutok sa init. Isang huling sigaw ng pagkasuklam ang narinig, at tuluyang gumuho ang katawan nito sa alikabok. Ang katahimikan matapos ang sigaw, pagbalik ng liwanag, isa-isang lumabas ang mga nagkubli. Tahimik ang lahat. Tila hindi makapaniwala na tapos na ang lahat. Walang iniwang baka si Alejandro. Wala nang amoy ng aswang. Wala nang anino sa dilim. Para bang sa wakas, nakaligtas na sila. Isang baryo na muling nabuhay sa mga sumunod na linggo, naging inspirasyon si Marta. Itinuro niya sa mga kabataan ang kasaysayan ng kanilang bayan, at kung paanong ang katotohanan, kahit gaano kadilim, ay kailangang harapin. Isinulat sa aklatan ng baryo ang buong istorya. Isinama ang mga larawan, mga orasyon, at ang kwento ng bawat nawawala. At sa ilalim ng punong balete kung saan unang nakita ang halimaw, nagtayo sila ng maliit na altar. May nakasulat, sa anino ng ating kasaysayan, natutunan nating lumaban. Sa apoy ng ating tapang, natutunan nating mabuhay. Isang aninong lumalakad. Ngunit sa dulo ng kagubatan, isang bata ang naglalaro sa gilid ng ilog. May napulot siyang sombrero. Kay tatay ba to? Tanong niya sa ina. Ngumiti ang ina, ngunit sumimangot pagtingin sa loob ng sombrero, may sulat, hanggang may nagkakagutom, may handa pa rin. Magkikita tayong muli.